Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta naman ta dihang dapita? To our brother and sisters who join with us online, once again we welcome you and thank you for continuing tuning in to the heart of worship. O kanatong tanan, giabi-abi diha sa presensya sa Dios. Pwede ba tagaan sa natog smile ang atong kauman? Dili lang sa mag-istorya, smile lang sa. Kaya ang smile, speak na siya og daghan. Yan. Praise God. So, today, atong hisgutan about trusting God. So, it's a great privilege again, no? Nga still God give us a time, a day where we can worship Him, where we can hear His word. So, trusting God. Ayan. So, trusting God, nganong kana man nga topic ang trusting God. And because of trusting God, I will bring you to the book of Judges. And according to Judges chapter 6, verse 12, the Lord appeared to him and said, "The Lord is with you, you mighty warrior." Ayan, no? So mauna ang kinabuhi ni kinsa man na siya ang gisultian diha sa libro sa Judges. Hisgutan diha, and I will bring you to the life of Gideon. Yan, no? So gingnan siya, the Lord appeared to him and said, "The Lord is with you, you mighty warrior." Okay, now in the scripture, Gideon was hiding out from his enemies. And he was afraid and didn't feel equipped to do the call of God sa iyang kinabuhi. And later, we will talk further why giingnan sa Dios si Gideon nga mighty warrior. O atong mahisgutan why he was afraid. Kaingon siya, dili niya feel nga equipped siya or ready siya. Dili niya nakita sa iyang kaugalingon nga mighty warrior siya. And not just only Gideon, but many people feel inadequate, no, to do anything for God. But God doesn't see nga ikaw dunay kuwang, no? Pagkulang or dili ka able or wala kay capacity. He sees you as complete, lacking nothing in Him. Tama ba? Sa ato ang kaugalingon, murag wa tay salig sa atong kaugalingon. Kay makaingon man ta nga, ay dili man ko able. Ay, pag-ura man ko na Kristohanon, ay ikaw lang kay murag dugay-dugay na ka. Yung murag bata pa man po ko, murag dili dyan na bagay para nako. He sees you as complete o walay kulang ang imong potensyal, ang imong pagkaikaw, kompleto at tubangan sa Ginoo. And with that, what can God do through you? Unsa may mabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Right now, as we sitting sa ato ang mga lingkuranan, unsa man hunahunaa daw sa imong self, unsa may mabuhat sa Dios sa imong kinabuhi karon. It's just you and God knows unsay naa sa imong heart. If imong heart do na ba kay fear to do something for His kingdom, kay you thought nga you are not able to do, or in your heart you are full of excitement because what's in your heart kay excited ka nga mupakitang gilas ngadto sa ato ang buhi nga Dios. So what can God do through you? Now, there are 6 lessons to help us trust God. Number 1, God uses tough times to get our attention. Now, ang mga Israelites, kung atong hinumduman, ang mga Israelites, di ba, kay gisave sila from Egypt. Di ba? O niya kanang giluwas sila from slave. O niya kanang gipahiluna sila
no? Gipahilaw the victory ilang nakuha. Unya gipahiluna sila sa dapit nga asa sila mahimong stable. Tama ba? After sa ilang pag-exit sa Egypt, unya gipahilunaan sila og luna kung asa sila makapamuyo, asa silang makapahimutang sa ilahang pamilya, sa ilang panginabuhi. Tama ba? Murag nalimtan lagi to nato tong Exodus nga story. Murag magningon na okay na lang para dali. And remember our story, please have kanang pailob because magiging long ni ato ang preaching karon because we are talking the two chapters. No, the chapter 6 and chapter 7. Wow, so medyo long ta karon. Ayaw pagdali nga 20 minutes ra ni ako ang sermon, basig 20 minutes na lang para panihapon ang mahabilin ani. Okay, now, no, so God uses tough times to get our attention. During the time of Israelites, sa dihang gipahiluna na sila sa Dios, sa dihang nahimong stable na ilahang panginabuhi, nakapamuhi na silang mga kahayupan, nakatukod na sila sa ilahang Pinoyanan. In short, kanang naging happy family na sila, no, nakabuo na ang uban og mga pamilya, mga anak, ug kanang atong ma-imagine that time gikan sila sa Egypt sa kanang nagiging slaves sila pero sa ding gipahiluna sila tarong sa Ginoo, nakapay na sila sa ilang kaugalingong mga bills. Di ba? Siguro ano na sila, nakapalit na sila sa pagkaon nga ilahang gusto, makaon nila ang pagkaon nga ilahang gusto. In short, tanan nilang gikinahanglan na nagimit na sa Ginoo, nagiging stable ang ilang kinabuhi. But after all those nga nagiging stable na sila, the Israelites again forgot God. Nakalimot sila. Why? Because the Israelites thought that they are able or they are self-sufficient na. No? Kaya na nila. Nakalimot sila nga naade ay ang Diyos mo'y nagpahiluna o nagluwas nila adtong mga panahona. And because of that, nga nung God uses tough times to get our attention, because in verse 1, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years, take note, not just only a month or a year, but for 7 years, He gave them into the hands of the Midianites. Kaya nga naman, nakalimot na gani sila sa kay Lord. Nakalimot na sila sa Diyos, and they did evil. No, so because of that, for 7 years, He gave them into the hands of Midianites. In verse 5, and remember, in verse 5, they came up with their livestock. So kinsa man ni sila si they? Mga unsa man ni sila? Mga Midianites, no? They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. Kailan mo unsay locusts? Kana bang naay mga, syempre na man dyan ay pako. Unya mag-build, mo bend. Di ko kay bawo og unsay ngalan ana sa Bisaya. Basta locust nga ang locust kung makatugpa na sila unsa ilang matugpahan like mga dahon or whatever, hurot jud na usa na nila kuanan kanang hurot usa na nila biyaan, hutdon gina nila tanan, di ba? And then these Midianites like swarms of locusts. So and then it was impossible to count them or their camels. They invaded the land to ravage it. Pasabot ana maglisod og ihap sa mga Midianites tungod kay daghan kaayo sila. And sa dihang atong makita ba, no? Sa dihang kuan na sila, nakaposesyon sila sa mga Israelites, unsay ilang nakita, ilan ning gihurot, no? Mga pagkaon tanan ang dili nila madala, ila pag yung unsa man panggubon, di ba? So ingon ana ang gibuhat sa mga Midianites ngadto sa property sa Israelites. No, so tanan nila nga panginabuhian nga guba, tanan kay remember the Midianites are also powerful. Grabe ipod sila ka powerful. Grabe sila ka kuan kanang nakaposisyon, no? So ang ilahang gibuhat sa mga Midianites, sa mga Israelites is na makwit in tawon sila sa ilahang na posisyon nga stable na unta to. So nanghawa sila, asa man sila nangadto sila ang uban, nangadto sa mga kuweba.
no? Sa cave dito na muyo or asa nga dapit nga safety sila nga dili sila makitaan sa mga Midianites. Okay. Now, after ana, kay wala naman sila makaon, di ba? Naglisod na gyud sila, na feel na nila nga ay dili man di ay mi self-sufficient. Lisod naman di ay kay amo ang kinabuhi. Kinahanglan pa man di ay mi Ginoo. No? So finally, the Israelites cried out to the Lord for help. So dili pa gyud di ay ang Israelite self-sufficient. Nakalimot lang sila sa Ginoo. No? So finally, out of all those tough times of the Israelites, finally the Israelites cried out to the Lord for help. Now, remember, it takes 7 years nga nag-antos sila, nagtago-tago sila, nagkaguliyang ang ilang kahimtang, nagtsetseboretsi ang ilang mga panginabuhian. Why did they wait so long to turn to the Lord? Nganong gipaabdan pa man og 7 years? Sa 1 year, sa a month lang or katugan ni pag-pandemic na to, wala ganito, pila ra ganito, kuan naman ganita, murag feel na ganit na to, this is the end na. Pero ngano man, nagipaabot pa man nila og 7 years. Because they waited until every possible options played out. Kay akala nila, kaya nila, so tanan nila mga strategies, tanan nila mga initiatives, tanan nila nga mga abilidad diha ila sa ang gihurot gipuga sa nila maayo pero bisag unsaon na uga na gyud hurot na gyud ang ilang ideya and they cried out to God pero wa na abdan nag 7 years dugay-dugay na ba dugay na murag wala magyapon koy ka istorya diring dapita mga igsoon sa tinuod lang ang kalipay sa preacher kanang naapoy amin no ulog-ulog naman pa ng inyo ha dira okay no so how many times even sa ato ang kinabuhi? Sa atong kinabuhi, there are times that we feel that we are self-sufficient. And there are times that we enjoy God's blessings sa ato ang self, sa ato ang dream, sa ato ang family. That we thought sometimes we forgot God because we are too busy for the blessings that God provided to us. And then when the tough times, di ba? Naay mga panahon, dili sa tanang panahon nga we are nothing. Gamay lang ang we are nothing. But daghan ang everything. And the time that there is an everything, usahay, sarap buhay, makalimtan na to, nga naaday ang Diyos di ay nag-provide ni anang tanan. And the time that God bless us with our families and our dreams fulfill, na ay mga times nga makaingon ka sa ako, sa imuhang kinabuhi, or sa atong kinabuhi, kung dili lang ni tungod sa akong paningkamot, dili ni maingon ani. Kaya kay naningkamot man ko, mao nang nakaingon ani ang akong kahimtam, paningkamot sad mo para dili mo manghulam nako. Sometimes makaingon ana ta. Paningkamot sad mo. Kay tungod man ni sa akong paningkamot, nya napagay mo suki, dili oy paningkamot na sa Ginoo, blessing and provision na sa Ginoo. No, ako nang paningkamot. Di ba? But again, when the tough times comes, sa ato ang kinabuhi, how many times have hard circumstances come to us? Unya sa nihang niabot na, we never stop para lang yun nga mo ask sa Ginoo, Lord, these tough times, unsa man ang imong plano sa akong kinabuhi. This kind of circumstances, unsa man di ay ang imong plano sa akong kinabuhi o sa akong tibuok pamilya. Nakapangutana bataan na? Or instead, we hold out thinking that we can handle it in our own. Nga sometimes, because of pride, even we feel that there's a tough times na. We encounter circumstances and trials na. But because of the pride, you can still, I am able. Still, you can say, I can do it with my own. And then that's the time. Huwag mo nang paabutin ng 7 years. Give and surrender
to God. And sometimes, God uses tough times aron makuha sa Dios ang atong attention balik ngadto kaniya. Amen? Every experience in life is a test. And every trial in the lives of God's people is tailored to draw us closer to God. Tama ba? When tough times comes, instead of looking at them as if God is punishing you, then try to see them nga salamat Lord sa mga pagsulay nga imo ko kanunay giubanan. Kay again, ang Dios dili muhatag og pagsulay that dili nato kaya. Diba? Diba na kanta, there is no problem too big, God cannot solve it. Diba? Na ay kantaan na. There is no mountain too tall, God cannot move it. Diba? So in short, kanang mga circumstances in life nato, ato ng pasalamatan sa Ginoo ug iuban nato ang Ginoo to solve it. Kay nga naman, if you do it with yourself, igsuon, ma-exhausted kita. O dili na gyud ta ganahan na maabot ang panahon, i-blame pa nato ang Ginoo. But igsuon, kinsa man na nga imong sala. In Proverbs chapter 3 verses 11, my son, unsa to'y gingon? My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. In 12, because the Lord's discipline those He loves, as a father, the son He delights. Now, kung duna kay problema, kung dunay circumstances nga naabot sa imuhang kinabuhi, dapat ba nato i-blame ang Ginoo? No. But instead, we have to say, Lord, salamat ani nga circumstances. If you feel right now, nga doon na pa'y trials and circumstances, meaning you're still in the right track of God. Kaya nga naman, na-feel pa nimo that your father still under the discipline sa imong kinabuhi. Diba? Pero pag wala na gani, if you feel nga, wala na may trials, wala na may mga problema, try to check yourself. Basig nalayo na ka sa Ginoo. O niya, wa na ka, nakamonitor, nagdisiplina pa di ay ka kay ngano. Basig ni biya na ka kay Lord. But when the times, when there's a circumstance, meaning you're still in the presence of God, ready to accept, to submit, and admit sa discipline sa ato ang Father, ngadto ka natong tanan. Amen? Ikaduha, God sees more than we do. So, kita sa Dios, di ba? Kung unsa ang ato ang labaw pa ang iyang mahatag sa ato ang makaya. Even though we're slow returning to Him, He is never slow in responding to His children's need and cry. Di ba? Slow ta sometimes. Slow ta nga buduol sa Ginoo. Kay ngano, ma-pride pa nga. Ma-pride pa gani, di ba? So maningkamot pa ta. But even though we're slow returning to God, He is not slow sa unsa man respond sa ato. When we cry out to God, He moves with mercy and love towards us. And He told the truth and began to work behind the scene to help us. Now, in verse 7, kay ingon man siya diri, God sees, no? Ang Dios nakakita more than we do. In verse 7, chapter 6, verse 7 in Judges, it says, when the Israelites cried out to the Lord because of Midian, kay nagkalisod na sila, nahadlok na sila, kagiharian na sila sa mga Midianites, then in verse 8, He sent them a prophet who said, this is what the Lord, the God of Israel says, I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. Maayo gani kay kita dili ta Dios. Unya na naigsuon. No? Kung kana bitang mga panahon na makaingon pa beta.
Unsa gani ako gibuhat sa imuha, unya naglimot-limot ka. Unya karon mo tawag na pud ka sa ako no? Pero wala ba kay ang Ginoo dili lagi siya kondisyones. Kung ang Ginoo pa lang kanang naay kinaiya ang Ginoo nga manumbat sa atoa, murag di na gyud ta makatawag kay mauwaw ba ta? Di ba? Pero kay kapalmoks man gihapon, no? So we cry out to God. He sent a prophet. No? Unya iyang gipahinumduman. I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. Yan. Unya, kung ato na siya forward pagbasa nato, kung diri sa verse 9, ato na siyang i-continue diri sa verse 9, kay makita nimo didto kung unsa ang gipadayag sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. No? So wala na nako gibutang diha para dili na kaayo ta mataas. No? So para dili na kaayo ta mataas, wala na nako gibutang diha. Pero padayon, I will encourage you to read the book of Judges aron makita nato kung unsay gibuhat diha, no? Unsay gibuhat nila, unsay trabaho nila ni Gideon, no? And sa Ginoo. Now, kay ingon man siya, he sent them a prophet who said, no? So that unnamed prophet nga gisend out sa Dios ngadto sa mga Israelites, appeal na it includes God's plan ang usa ka tao, simple nga tao, ordinaryong tao nga ang pangalan mao si Gideon. Now, since Gideon man, sa giingon ako ninyo, dalhon mo nako sa kinabuhi ni Gideon, let's meet Gideon in verse 11. Atong pakikitaan sa Gideon diri sa verse 11, ingon siya, and the angel of the Lord came and sat down under the oak in the Ophrah that belonged to Joas the Abizrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. So pasabot ana, I know, unsa man ang threshing, kanang nagiok ba? No? Nagiok sila, kana bitawng, okay, I know, kinsa may mga farmer dire, nakarelate ba mo unsay mo giok o kanang humay, pero sa ila, wheat man ang nasa. To, humay na lang, para dali na to masabtan sa humay. Nakakaon na ba tao bugas nga humay? Mao na, gigiok sa nausa nan ato kaunon, no? Okay, hindi kayo makarelate dahil rich kid kayo, no? Or city boy kayo, or city girl. Now, ako mong ipakita sa hulagway. Yan. Maunay hulagway. Kada bitang mugiok ka, di ba? Humay na siya. Humayon na to ni. Humay na siya. Pag ready na gani na siya, i-harvest na. Ingon ana nang mahitabo. Aron matangtang na, ma-separate ng tipasi niya, diha sa iyahang stock, kinahanglan na siya giokon. So lain-lain nga paagi sa paggiok ana. Ang uban, magkuha na sila og dako nga kahoy niya, ilambos-lambos na nila, no? Binugkos niya, ilambos-lambos aron matangtang gitong mga pasi. Pero sa amo niya dito siya sa Negros, ya wala na namo ginahampak-hampak niya. Sa amo giok na namo sa amo ang tiil. Di ba? Amo jud ang anaon ginanamo dito sa amo ang tiil. Nya naapod mi sungkod. No, nya giok-giok, mura pug nindot pud mo kuan. This is the day. Oh, di ba nya? Akong lula magpa-music man to dayon. No? So, this is the day. Oh, giok-giok mi. This is the day. Wala na mo nasabtan nga ang tanan namong humay, naggiok na. And then, kinahanglan nga mo giok sa humay naa sa open area. Kay nga naman, inigkahuman o giok ka na ang buhaton anak namo, apil ko. Mangunguma baya ko. So, naka-experience ko anak. Naka-experience ko, muhila ko kay natusok ko sa grain sa humay. Kunya sakit kaayo intaw nakitalinis na, no? So pagkahuman anak namo og giok, tipasi na tanan. Among buhaton mo kuha mignigo kinsay nakailag nigo. Kung wala mo nakailag nigo, kuyog mo nako sa Negros pakiton ta nigo. Or anything, container nga imong mabutang. Unya, it's either parihan ako kay mubo man pud kaayo ko. Sumupatong ko sa lingkuranan. Unya ako nang iyabo, no? Iyabo na nako ang grain or ang humay. Aron nga katong mga tipasi magpabilin, katong mga tahupon walay sulod, malagpot to siya sa hangin. Unya ang among style ato mo ana
Oh, pagkataon-taon, here comes the wind blow. I told to Pastor Weldon nga, sa mo mo blow mi sa wind, iyan na mo. And there comes the grabe ang hangin. Unya, amo din nang inaog tong humay, unya igiok, then pagkahuman, kanang wa na, natangtang na ang tahop. Tipasi nga kanang naan na joy unod ang mahabilin. Ingon ana ang paggiok sa humay. Aron ko, nakarelate mo? Nakarelate ba ang tanan nga, kuan? Kanang taga-Negros. Nakarelate mong tanang taga-Negros, ang taga-Leyte, murag wala man good. Walay humay sa ilaha, kahumayan man ang ila. No? So, yan. But sa kay Gideon, ingon siya, kay the angel of the Lord came and sat down under the oak in the Ophrah that belonged to Joas, where Gideon nagiok sa iyahang humay. Asa siya nagiok? Dito sa wine press or dito sa kanang pugaanan ug ubas aron himuong bino. Nya ingon ka pastora kay sa open area aron mahanginan. Nanago gani, no? Nanago gani si Gideon aron dili makit-an sa mga Midianites maong dito siya nagiok sa wine press sa pugaanan sa ubas aron dili siya makit-an. Kay uroy o makit-an sa mga locust of Midianites, di ba kahurot po itong iyang gigiok? Wa pa to nahuman mo, ingon na siya, tabangan ta ka. Ako'y giok ka na. Wala na sa pagkaon, di ba? No, so mauna nga dito si Gideon naggiok sa iyahang katong dito sa pugaanan sa wine. Now, diri nahitabo kay di ba? The angel sat down. And diri nahitabo ang giingon nako nga sination nato why Judges 6:12 says, the Lord appeared to him and said, the Lord is with you, you mighty warrior. Diri nahitabo. Samtang nagiok siya og niabot ang anghel nga naglingkod og nagsulti niya, the Lord is with you, you mighty warrior. Sa huna-huna ni Gideon, kung ikay Gideon, pertay pa nimong hadlo ka dito kay nitago kay naay mga Midianites, unya gihinay-hinay pa jud nimo giok ang imong humay. Unya here comes the angels arrive, nya ingnon kang himuon ka nga mighty warrior. Sa imong huna-huna makatuo ka nang giok ramang ko gumay diri Lord. Nganong mahimong mighty warrior naman tawong ko ani? Ya imagine na ka, mighty warrior ka, makigira ka, makig-away ka sa mga Midianites. Pila ka buk Midianites nga dili gani nimo maihap ang Midianites? Walay siguro, maapil patagkaon. Patay, abala patay. Di ba? And imagine the Lord is with you, mighty warrior. Mighty warrior ang gi-address kang Gideon. Unya kung ikaw Gideon karon, unsa man imong hunaon, makaingon ka, warrior ha? Unya sa imong na imagine na, umugawas ka, nya makig-away ka, perti nilang daghanan, nitago ka gani. Itago gani. Unya pagka mo nagiok ra gani ka og humay niya pagka manimuong ang mighty warrior. Ngano man nga si Gideon giingnan man sa Dios, you are the mighty warrior. Manggiukay ra intawon siya humay. Simple ra siya nga pagkatao. Why God says sa iyahang kinabuhi? Because God saw what He was about to make of Gideon. Di ba? And it was also a time that Gideon can sow it too kung unsa iyang mabuhat ngadto sa Dios. Kaganina nangutan ako, what can God do to you? If you are Gideon, karon, unsa pod ang imong mabuhat ngadto sa Dios? Makayong maka, dili lang ko Lord, Gerald lang Lord. Dili lang ko Lord, si Kuan. And there's a question. Do you know who you really are? Ladies and gentlemen, you are God's child. His friend and His masterpiece. You have been justified, freed forever from condemnation from God. You are adopted into His family. So wala na'y rason nga may dili ko, Lord. Di ba? Walay panahon nga maghadlok-hadlok ko. Di ba?
Because you are adopted into His family and your citizenship is in heaven. So kinahanglan ipaglaban ang lahi natin. Di ba? Unsa man nga lahi, ang pagiging anak sa Diyos, ang pagiging pamilya sa Diyos, ipaglaban natin. Di ba? Because our citizenship is in heaven and you belong to God. Di ba? So, did God, kanang kinahanglan pa ba, model pa ba ta diri about fear? Dili na. Because you belong to God and never be separated from His life. Remember, ladies and gentlemen, God sees more than we do. So adjaw nagbalibad diha. Kay basig wa nimo nakita ang imong potential. Wala nimo nakita unsay gift nga gihatag sa Ginoo sa imo nga, but God sees kung unsay naa nimo nga pwede nimo ipagamit para kay Lord. Amen. Ikatulo, remember, duha ni ka chapter na apata sa point number 3. God confirms His priorities with His presence. So after being called a mighty warrior, Gideon questions God. Okay, remember, God confirms His priorities with His presence. And after being called a mighty warrior Gideon, nag-question dito sa Ginoo, huh? Okay, no? So mauni ang iyahang question. Pardon me, kay di ba? Ingon siya, mighty warrior. The Lord is with you, you mighty warrior. Pagkadungog niya, imagine nagiok siya, kung imong hunahunaon, atong imagine nun, sa iyang pag-iok, niya nakadungog siya nga, you are the mighty warrior, nakapahunong siya, niya siguro nakapaghinawak siya, niya ni ana siguro siya. No? Pardon me, my Lord. Siguro nakaana siya, or siguro wala takabaluon siya posisyon. Pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Muna yung question. Where are all His wonders that our ancestor told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? Unya karon ingon siya, but now the Lord has abandoned namong tanan ug sa among tibuok tribo, unya di lang kay giabandon, gihatag pagyud mi sa mga kamot sa mga Midianites. In short, iya jud gi-question ang Ginoo kung tinuod nganong man nga giabandon man mi, gihatag pa man gyud mi sa mga Midianites. Nakagiok na hinuon ko. Di ba? So, kana nga question. Now, sa diha nag-question siya kay Lord. Unya imagine na nga naglingkod man to ang Ginoo, di ba? Naglingkod samtang nakikistorya siya, pero unsa ang gitubag niya? The Lord turned, di ba? Pagkadungog niya, siguro kalindot sa porma sa Ginoo, gahayahay siguro to dito nakikistorya sa iya, nagpahangin-hangin dito or unsa diha, nya confident siyang nagistorya. And the Lord turned, no? Kilingi niya si Gideon. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I, unsa to yung gingon? Am I not sending you? Nindot ka ini diri nga kinabuhi, no? Huna-huna kung unsa ni siya, no? Unsa ni ang atoang gihisgutan diri, no? So ingon siya diri, pardon me, grabe gid si Gideon, di ba? Ingon siya, am I not sending you? But balik na po si Gideon, pardon me, my Lord. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh and I am the least in the family. Meaning, ako'y pinakaubos sa tibuok namong banay. Ako'y pinakaubos. So, unsaon man ako pag-save ang Israel. But again, kana daghan man siya question sa Ginoo. Pero God confirms His priorities with His presence. No? And then, the Lord answered. Diba? Kind of yun hapon. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none
alive. Bisag isa, walay mahabilin, I will be with you. Mauna ang promise sa Ginoo sa iya, ha? Di ba? Mauna ang promise. Now, Gideon, sa dihang instructionan siya sa Ginoo, Gideon is given undeniable commission, di ba? And told the remarkable results in advance and promised that unsa man ang kanang walang kapantay nga panagkuyog ug panag-uban sa Dios ug kang Gideon. Mauna ang promise sa Ginoo. Mauna ang commission nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Gideon. Now, after that kana nga mga verses, farther diha nga mga verses, naapa na siya mga question. Lord, kung ikaw gyud ni, kung ang ikaw gyud ang Dios nga nag-istorya sa ako, huwata ko diha. Nya tuguti ko nga mo serve ko nimo. Di ba? Kung ato nang basahon di nga mga bersikulo, yan ingon ang Ginoo, okay sige, maghuwat ko sa imong pagbalik. Yan nilakaw si Gideon, nagpatay og kanang animals, o niya iyang gihala dito. And in short na ay gihapoy miracle nga gipakita ang Ginoo kang Gideon. Aron lang gyud nga i-confirm niya nga naa gyud ang iyahang presensya. And when Gideon realize, sa diha nakita niya nga naaman di ay milagro gyapon gipakita ang Ginoo sa iya. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, "Alas, sovereign Lord." So unsa may buot pasabot anang alas? The alas mean pasabot anang alas kadabang it ended into realization, hala, or oh no, murag ingon ana, di ba? In other translation it says, "Oh no, my Lord." Ana ang nakabutang dito. So, Allah, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face. Nakita gyud ako, Lord. Nag face to face gyud mi, Lord. No? So, that time, his fears comforted and his calling affirmed. Now, with that, Gideon, remember, he is the mighty warrior. Unya iyang awayon ang mga Midianites, kuyog ang Ginoo, and Gideon was ready for the first test. Now, here comes the point number 4. So, remember, he is ready for the first test. So, point number 4, private faithfulness is a prerequisite to public usefulness. Meaning, ginahanglanon jud ang imong kaugalingon nga pagtuo, gikinahanglan gyud bago ka moadto sa imuhang battle, no? So, unsa may buhaton? Dili man pwede nga sa battle nimo diretso-diretso lang ka, no? So, before Gideon can be used publicly, he must first clean up his own backyard. Okay? Remember unsay gibuhat when they forgot God, unsa man ilang gibuhat, they worship balik sa idols. Okay, so before Gideon can be used publicly, he must first clean up his own backyard. And his family was breaking the first and second commandments with idols to Baal on their property. Okay, akong basahon diri, ingon siya diri sa verse, mauni ang instruction, no? Mauni ang instruction sa Ginoo. So dire sa verse 27, makuha ba nimo ang picture diha? Ma-play yan, no? So Judges chapter 6 verses 25. That night, same night, the Lord said to him, "Take the second bull," meaning turo nga baka, "from your father's earth, the one 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height using the wood of the Asherah pole that you cut down. Offer the second bull as a burnt offering." So Gideon took, verse 27, so Gideon took 10 of servants and did as the Lord told him, but because he was afraid of his family and the men of the town, he did it at night rather in the daytime. Nituman siya, iyang giguba ang mga katong altar of Baal. Di ba? Unya, naghimo na siya burnt offering, pero sa iyahang pagguba, wala siya nagbuhot og adlawan. Gabiin niyang gibuhat.
O ladies and gentlemen, kinabukasan. Okay, buntag na, hayag na. No? So, hayag na. Then, mao na ang giingon, if you want to learn how to trust God, then, unsa man, first, you set your own house in order. Before God use you mightily, He must be magnified in your own life, in your own home. Private worship prepares us for public power from God because our life, our commitment to God has no shortcuts. No? So, unsa man, God will honor those who honor Him, and it happened also to Gideon. And again, buntag na, hayag na, di ba? Diri na, ni gawas sa verse 30, hayag naman. The people of the town demanded of Joash, kaya nakita nila pagkahayag, naguba naman ang Baal, ang altar. Naguba naman eh. The people of the town demanded of Joash, bring out your son. Na perting sukua. Di magugulaki, pero laki pa ko, dako kaya akong tingog dari ba? Di ba? Mayroon mo na siya, bring out your son. Mo, maraging mo na. He must die because he has broken down Baal's altar and cut down the Asherah pole beside it. Pero onsay nahitabo. Sige daw. There is a 31. Ang iyan na yung papa may nitingog. But Joash replied to the hostile crowd around him, are you going to plead Baal's cause? Are you trying to save him? Whoever fights for him shall be put to death by morning na. And ikaugma na po, patay. If Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down his altar. Bitaw, kay Diyos lang gani. So naguba ragid siya. Pag sungay sa turo, awalay. Di ba? So, mauna nga, unsa may gusto sa Ginoo nga ingon siya, confirm sa iyang presence. God wants His children to worship to the true King. He wants His creation, His children to worship to the living King, not to the idols. Sa mauna nga gusto niya, bako iparamdam niya nga ang iyang presensya. Di ba? Dili na dapat kay magliko-liko na. Kay usahay, kita pod usahay. May pagka-Gideon pod nga pamilya. Mapagka-tribo-tribo pod sa Israelites. Sa diha na ganing nakatagamtam na ta. Ngumarag okay na. Muliko sa ko kadali, Lord. Di ba? Pero sa dihang makatagamtam, murag nawala naman ako. May gani, kay mo balik. Di ba? Kung sa kuan pa, kanang mulakaw kanya mulaag, ingon sa mga tigulang pang mawala gani ka. Sa lugar nga imong giadto niya, first timer gani, ubuar na imong sinina, baliha. Di ba, makabali ka. Kaya nawala ra ka. Na may lagig makabali. Di ba? Point number 5. God is patient with our faith promise. Di ba? Nganong nagiging patient man with our faith promise? Now, faith process. Verse 33, now all the Midianites, Amalekites, and other eastern people, basta tanang ites, joined forces and crossed over the Jordan and camped in the valley of Israel. Now, karon imagine na, naata diri sa, kuan ron, kanang murang nagtanaw tag movie. Unya, ang atong movie nga gitanaw, ang salida kay, unsa man na, kanang gira or action. Now imagine na, all the Midianites, kung movie pa na ron, naana ni Roy background nga mga music, nga kanang mga thrilling o kanang makapakulba nga mga music. Di ba? Kay now all the Midianites, Amalekites, and all the kites, diha, join forces na, not just only the Midianites. Nag-join forces na sila. Daghan na daan ang Midianites, dugangan pag daghang mga ites, diha, perti na nila daghana. O niya, imagine na naka-ready na sila, mo possession na sila sa Valley of Jezreel. Now imagine na ang music niya, kung ito, tug. Di ba? Kung imong kay kasalida god, di ba? Kung atong tanawan, grabe na yang imo pong kasing-kasing, musunod po ba na kung unsay background music. Wala lang ko ka-record kung unsaon pag background of music di ang kadabang pinatrilling na nga ang everybody nag-ready na. No? So all the Midianites nagkuan na sila. Andam na
unya kanang join forces na sila, and then here comes. Balik ta diri kay naaga ni gira annual kuan man nila. Annual sulong man nila. So nakaposisyon na sila, and then nag-join forces na. And then, syempre, naa sila atbang. Dili po, pwede ka sila ra. So, nadyo na sa kontra. Balhon mo na ako. Ituyok na to ang kamera dito sa kampo ni Gideon. Ready na itong Midianites dito. And then, ang kampo ni Gideon. Then, the Spirit of the Lord came on Gideon, and he blew a trumpet. Mauna ang nahitabo po dito sa ilang kampo, samtang nangandam po dito nag-join forces ang pikas. Then the Spirit of the Lord came on Gideon, and he blew a trumpet. Nagpadala pasabot, nag-summon siya ngadto sa mga Abiezrites. Ang grupo sa iyang ginikanan nga kinahanglan, anhi mo diri, follow me, tabangi kunyo kay dunay away nga mahitabo. Okay, but kanang tanan, Gideon had taken a huge step of faith in his private faithfulness. And now, God's Spirit was drawing people far and wide. 32,000 men show up, ready to fight. Sa dihang nakadungog, when the trumpet blow, nakadungog ang sa trumpita. Pasabot, summon to siya. And then, 32,000 men ang niabot. Meaning, ready na. Di ba? Ang kampo sa Midianites, nag-join forces na. O di ang kampo po dito ni ni Gideon kay unsa na, the Spirit filled na sa iya ha. So in short, ready for the battle na. But watch this. Unsay nahitabo. There is a verse 36. Ready na unta mo away? 36. Gideon said to God, if you will save Israel by my hand, as you have promised. Okay? Unsay nakabutang diha? Look, I will place a wall. Agoy, manghayo naman po og laing deal. Ira na unta to. Nya kung atong iman ni galanok-lonok na gud kay unsa kay mahitabo ni gira na. Pero look, verse 37, I will place a wool fleece on the threshing wall. Mo, deal pa siya sa Ginoo. Ako ning ibutang ang balahibo sa karniro dire sa kanang lugar nga akong gigiukan, and all the ground, kinahanglan all the ground is dry, then I will know that you will save Israel by my hand as you said. So kinahanglan ang katurang katurang balahibo, maoy mabasa, pero kinahanglan nga ang palibot, uga. Tama? Okay, grabe ha. Deal ha. So, unsa to? God is patient with our faith. Okay, so nakigdeal na. Unsay tubag? Verse 30, kuan? Kanang okay, no? So, mao na nga, nindot kaayo ang atong langit nung amahan. Ang ato ang Father. Kaya nga no, He is loving, tender, and patient. Alang ka natong tanan. When Gideon is making a deal with God, he wants a confirming sign. Gusto gyud suron ni Gideon. Now, sige, balik ta. Then, unsa man ang nahitabo, verse 38, and that is what happened. Gideon rose early on the next day. Pagkabuntag, excited si Gideon. Ato na ko, tanawon ako to dito kung sa akong gibutang to. Nabasa bagyot to. So di ato dito si Gideon on the next day. And then sa iyang pagtanaw dito, gipunit to niyang balahibo, iyang gipuga. Ug sa dihang pagpuga niya atong balahibo, nakapuno og usa ka panaksan nga tubig. Di ba? Grabe ang deal, pero nahitabo. Gibuhat sa Ginoo, usa jud ka panaksan gipuga. Di ba? Sa imong hunahuna, gira na ta? Okay na? Gira na ba ta? Wala pa. Di ba? Then Gideon said to God again, klaro na kay inyong mga nawungong nga marag gusto na dyan mong tanaw unsay mahitabo sa gira ba? Di ba? Pero then, thrilling man. Ano man dyan ang gira? Naman na yung mga pina-thrilling pa. Di ba? Kaya kung naapaganin ng lady diha, napan madilain diha. Pero ikaw ni gira ni Gideon. Then, Gideon said to God, do not be angry with me. Let me make just one more request. Allow me one more test with the fleece gihapon. But this time, balihon na nato, Lord.
Oh, di ba? Nakigdil gihapon siya. Balihon na nato. Ganina bason nimo ang katong balahibo, unya uga ang palibot karon, basa ang palibot ug hara ang balahibo. Okay? Bali. Sa imong hunahuna unsay nahitabo. Again, he is patient sa faith process sa kada usa. Okay? Then, in verse 40, here comes, that night, God did so. Only ang fleece ragyod, maoy uga, ug ang ground was covered with the mountain dew. O, dili, di ay. Maramang giuhaw na ko dire. Unya, nakadungog man kog dew, maramang kainumon kog tubig. Okay, murag mountain dew akong pagkabasa. All the ground was covered with yamog. Di ba kanang dew? Tama ba? Yamog na, no? So, again, God graciously confirmed His power to Gideon. Gihanga ko diri igsoon, gira man gud ni. Unya ikaw ba kun naa sa gira di ba ka magdagan-dagan diha, di ba ka diha kanang kuanon, kanang hangakon, no? So God graciously confirmed His power to Gideon. Many times Gideon nag-ask sa mga signs, but God is firm. Di ba? Wala niya gi-fail. Si Gideon, ipakita niya nga he is the true God, true to His promise, and a miraculous God. Last thing, tak na hatod ka na to, 11:20. Okay, last thing. Success is determined by God's power and not ours. Gideon's now ready to rumble, but God has other plans. Di ba? Humana niya. Okay. Humana dito. Ano na, kanang, ato, juning balikon dito. Kay kirabi, didili na to ni diretso. Wala ganin shortcut, no? No, so humana. Kanang gipapakita na sa Ginoo nga, I will be with you. O niya, gi-clean up na sa Ginoo ang iyang kaugalingon, ang iyang backyard. Dayon, si Gideon, kanang na-test na niya nahatag na ni Lord ang gipangayo niya. So, in short, Gideon's now ready to rumble. Or ready nang makig-fight. But wait, God has other plans. Unsay plano sa Ginoo? Ingon, look, ari na ta humanan to. Chapter 6 verse 40, humana, ari na ta sa chapter 7. Mao gani ingon ko duha ta ka chapter, magabin-an gani ta ani, di ba? Unya nang labang pabi tag suba ganina. Okay, so chapter 7 verse 2. The Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Ngano man? Pila nga dito ka-thousand? 32,000 nga mga men, nga makigira. So ingon ang Ginoo, wait sa Gideon, kadali lang. Murag daghan na kayo mga tawo da, 32,000, daghan ra ni kayo. Dili ko ganahan nga makigira na sila dito. Kay nga naman, kung mugira ka, kuyog ning 32,000 ka mga tao, dili ako ang maboast ani. Kung dili ang ilang kaugalingon, kay makaingon man na sila, see? Kadaog ko, daghan gud me. Kusgan pa jud kaayo me. So, dili. Di ba? So, kinahanglan nga unsa man. Dere sa verse 3, dunay test kay anang hunahuna ni kuan. Kung ako'y Gideon, din kung si Gideon pa, wala man takabalon sa inyo, wala man nakasulat dira. Pero sa pag-ingon sa Ginoo, time sa Gideon, daghan ra kayo na. Unya ikaw ready to rumble na ka. Unya pagkangon pa ka diha. Unya excited na ka with your 32,000. Unya pagkahuman, pagkangon kayo, wait sa. Naay kuan kanang unsa na ayaganay sa, di ba? Dunay ayaganay. Now, first test sa iyang mga tauhan. Kaysa hunahuna ito ni Gideon, sao man ako pagpapauli, malain pa lang ni sila nako. Okay, na first test, smooth lang kayo with love. Verse 3, now announce, mo niyang gisulti sa Dios ngadto kay Gideon, now announce to the army, anyone who trembles with fear, may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left while 10,000 remain. Katong nahadlok, katong mga talawan, pauli! Paisog-isog ka ha, 32 mo kabuok. O niya pagkahumanan na bilin, 10,000 ra, talawan man na itong uban. So pila kabuok na bilin? 22,000 men ang unsaman. Nang nuli, pilay na habilin? 10,000 remain.
Wow. Okay na, Lord. Ready to rumble. Kay Jismil na lang ang nahabilin. Wala pa. Kunya na, what's up? Ayaw sa ikuan diha ang imuhang, ayaw sa arangkada. Second test, verse 4. Ingon siya, okay pa ta diha? Okay pa ta diyang dapita? Wala pa mangkata na igo sa gira. Okay pa? Wala pa arangkada pa ta dire. Okay, no? So second test, verse 4. Ingon siya, but the Lord said to Gideon, there are still too many men. Daghan gyapon oy, Jismil. Daghan pa man gihapon na. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go. So meaning dito, ayaganay pa. Dito sa tubig. Ayaganay pa dito. Unsaon man ni pag-ayag nganong dalan sa imong hunahuna. Kamo ba mga bad kayo mong mga hunahuna? Dili na sila lumsan dito kay inyong hunahuna dadon sa tubig lumsan para makuhaan ang 10,000 ayo ana. Be careful kung unsa mo magunahuna diha ha. So dire, no? So verse 5, Gideon took the men down to the water, and there the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues as a dog laps from those who kneel down to drink. Ingon anaon di ay igsoon, dili lumsan ang uban. No, ingon anaan, no? So in verse 6, 300 of them drank from kept hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. Pasabot, unsaon? Ang test dito, kinsa tong nag-inom gamit sa ilahang kamot, mao to'y makapasar. O di kay pag-abot dito, magkuha po kayo siguro ang uban, pagkakita, ay tubig! Nang hapa po ng uban dito, hapa dito na dito. Hapa dito. Wa kapasar, oy. Pagbutwa nila, wala na tuod sila giuhaw. Pero akala nila, nakapasar sila. Wala, oy. Kaya ang nakapasar, pila na lang kabuok. Kaya ilang gikuha. O niya, nag-inom sila, pinaagi sa ilang kamot. Now, asa na tadapit? Kaya nanginom naman to. So, unsay nahitabo, diri na ta sa verse 8. So, Gideon sent the rest of the Israelites home, but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others. Out of 32,000, pilay na habilin? 300. Ikaw karon, Gideon, sultian ta ka. Mo, arangkada pa bata? Imagine kung ikaw sa Gideon karon, imagine unsay gi-feel ni Gideon unya in chapter 8 kung ato nang i-forward in chapter 8 naghisgot ra ba nga ang banay sa Midianites kay ang ilang army numbered 135,000 men. Imo Gideon, pila ka buki mo? 300. Walay 1,000. 300. Imagine how Gideon felt. Nakita na ako mga Gideon diri ay. Wa na. Hadlok-hadlok na. Arangkada pa bata? Mighty warrior pa bata diring dapita? No? So iyang gihuna-huna, wow! 135,000 men compared to 300. 135. Okay, mathematician sa takaron. 135,000. Divided by 300 men ni Gideon equals to 450 armies of Midianites equivalent to 1 Israelites. So 1 is to 450. Now, mga Gideons, arangkada? Gira na ni. Okay na? Musulong na taan eh? Nya kaya na to? 450 equivalent to 1, 450 is to 1. No? So, that's sa imo na. Wow, Lord. Grabe ha? No? So, unsa man, nganong ingon animan, nganong 300 naman lang ang nabilin? Because God wants Gideon's army to face this large group with dili lang, no? With only 300 men who know how to drink politely.
Grabe, 300. Di ba? So God was Gideon's army. No? So, sa imong hunahuna, maura man diya ito. Niya grabing arangkadan pastora diri. 300 na nabilin. Unya mo arangkada. Unya karon mo conclusion naman diya ita. Unsa may sunod na itabuan na? Nga nag-conclusion naman as pastora. Niya 450 kabok. Ha? Salida gani. Nga, the next chapter to be continued na unsa humanon man sad po ninyo niingon bitaw ko ninyo nagtanaw tag movie kung ako nang humanon karon wala di mo mo arangkada diha na di mo mangusog wala mo nimo way klaro tong writer dito ang author way kalarong director di ba so salida gani di ba sige ato daw kuno ning i-conclude no conclusion na ta no. So God created an impossible situation of human weakness to exalt His own strength. Diba? 450 is to 1. But God created impossible. No? Now, in Luke chapter 18 verse 27, what is impossible with men is possible with God. Sa inyong hunahuna, wala bito na ito yung story. Kamu na assignment na ninyo. Maulagi na. Magsige naman ko og agad. Basa-basa po gani. No? So tuwasan ninyo basa ang Book of Judges 6 and 7. Unsay nahitabo ditong dapita. No? So, but, mauni ang kiingon, what is impossible with men, possible with God. Accomplishing God's purposes is not determined by the bottom line on a finance sheets. Or the size of the congregation ngayon ay bro gamay raman mi oy kaya baka ni gamay raman mi or the efficiency of your plans kana tanan gikinahanglan gyapon na nato kinahanglan gyapon tag kwarta di ba dadaghan the many the merrier gikinahanglan gyapon na nato pero mao nay giingon kung wala kay pagsalig sa Dios wala gihapon na. No? So God is looking to glorify Himself in earth through people who are fully dependent on Him. God doesn't need a majority vote from us to this. He doesn't need us at all, good. But He invites us to join Him in doing His will. Amen? When we do, we reap the benefits and He gets the glory. Unsa to'y kanta kaganina? Unsa to'y kanta? He gets the glory. Unsa to? Jesus is the name. No? Who gets all glory. Di ba? Mo to ang kuan, ang message kaganina. And now, it also happened in Israel. Unya kay hanging man to kaganina. Yan ni arangkada naman today kaganina in one of the strangest battle strategies in history. The 300 went out with trumpets, torches, and jars to meet that mga Midianites. Walay arrows nga gigamit, walay mga pusil nga gigamit, walay tanan nga mga hinigiban. Only the trumpets, churches, o kung sa Bisaya pa ng kanang jars, mga tadyaw, mauray gidala. Unya, unsay nahitabo? God sent confusion into the ranks of the enemy so that they began attacking each other. Diba? When the trumpet blows and the torch, diba, unsay nahitabo? There is a confusion and nag-unay ra ang tadang mga Midianites, nag-unay ra sila. And then, unsa man, when it was over, 120,000 Midianites had killed and one another, and the other 15,000 fled. And it was over. God had answered Israel's prayer and He used a common man who believed God. God do para na to impossible, but it is possible to God. 450 equals to 1. And then again, because Gideon trusted fully to God, then the victory owned back by the Israelites. I will conclude with this again. With this question again. Kanatong tanan,
What can God do through you? Karong panahon na, karong orasa, sa imong sitwasyon karon, you claim that you are the child of God. Remember, not just only Gideon are the army of God. We are His soldiers. What can God do through you? And next, please. If imong gibati karon nga Lord, si Gideon man to, lahi man ko, di man ko Gideon, di ni nako mahimuon sa gibuhat sa Gideon kaysa ako In 2 Timothy chapter 1 verse 7, in case talawanta, in case mahadlok ta, in case nga dila tay pagsalig sa Ginoo, it says here, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. So all we have to do, again, trust God. Amen? Salamat kayo, Amahan, sa pulong nga among nadungog, sa dihang namatay. Imong gisaad, O Diyos, that the victory anaa ka namo. And salamat, Lord, that we are wearing that victor's crown. We encounter man with mga trials, circumstances sa among makinabuhi, but we'll always remember, we are the soldiers of God. And thank you, Lord. No insecurities, no fear. Whatever forms na makapahadlok na mo, all we have to do is to put our trust to you. We thank you for the word that we heard today, and we seal this with your precious blood. In Jesus' name, amen and amen.